15 minutes. Para lang may... Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Mga kaibigan, isa pang mapagpalayang araw po sa atin lahat. Ito po ang Kawal ng Demokrasya, Kawal di Carbonell. Atin pong tatalakayin ang pagtuligsa dapat ng sambayanang Pilipino sa sarili nilang Korte Suprema sa pagbabalahuran nito ng saligang batas. At ginamit pa ang saligang batas sa pagsira ng ating saligang batas. Ito po ay atin pong ipapakalat at kailangan ko po ang tulong ninyo. Ipakalat po natin hanggang makarating sa Korte Suprema sa ibang bansa at sa iba pang mga opisyal na politika dito po sa ating bayan. Mag-subscribe po kayo, mag-share kayo upang sa ganun malaman ng Supreme Court, malaman ng China, malaman ng mga Duterte na hindi lahat ng panahon ay kanilang hawak ang Pilipinas. Ngayon, tayo po ay susuwag, tayo po ay maninindigan, tayo po ay lalaban sa katiwalian na kung saan ultimong Korte Suprema ay naging biktima ng pambubudol ng mga Duterte at ng China. Bagay ang China, mga kaibigan, napakalaking pera ang binubuhos po nila para makontrol po nila ang sambayanang Pilipino at ang kanilang pananakot na inunahan naman ni Rodrigo Roa Duwag Duterte na tayo ay dapat daw matakot sa China at dapat daw tayo makipagkaibigan na lamang. Mga kaibigan, hindi po natin tinuturing na kaaway ang China, pero hindi po tayo kinakailangan makipagkaibigan habang binubusabos tayo, binabangga ang ating po mga mangingisda, pinaghaharian nila ang ating karagatan. Magpapatuloy po tayo, samantala bibigyan ko kayo ng pagkakataon na i-click lamang po ninyo yung like, share. Yung like po pagka gusto po ninyo ang ating tema at hindi po kayo bias laban po sa Kawal ng Demokrasya sa akin, kay Kawal di Carbonell. At pag naniniwala po kayo sa tema ng ating pong pamamahayag, pakishare lamang po para po kumalat. At pagka kayo naman ay talagang nakikiisa sa ating pong paninindigan na para lumawak ang ating pong palatuntunan YouTube channel, Kawal di Carbonell, Kawal ng Demokrasya, pakisubscribe po. Wala naman pong bayad yan. Wala naman pong menos yan sa inyong load. Walang menos yan sa inyong power bank o sa inyong baterya. Ngunit malaking bagay pag ito po'y mapapakalat ninyo sapagkat yung kaaway ng kadiliman, kaaway ng kabutihan ay manginginig po pag nakitang naku po ay 2 milyon na yata itong subscriber ng Kawal ng Demokrasya. Kailangan kumilos tayo, kailangan sumunod tayo, kailangan mangimi tayo sapagkat pag nagalit itong Kawal ng Demokrasya at tumawag ito ng malawakan rally at kanyang pangungunahan ang pagpapa-impeach sa mga Korte Suprema, sa mga maestrado ng Korte Suprema, sila po ay manginginig pag nakita nilang napakarami pala nitong subscribers, napakarami pala nanonood sa pagsishare pa, pinapaulit-ulit pa at pinapasa-pasa. Abay, nandiyan po ang puwersa ng people power through social media. Bibigyan po natin ng isang konting panahon na tayo po'y makapag-share sabay-sabay upang maya-maya titignan po ng ating staff sa panguno po ni Windy Carbonell, ng ating pong technical research head, na pag nakita niya na po kung ilan ang mga subscribers natin
at ilan ang nagsishare, abay ma-inspire po tayo pagpatuloy ito pong ating pakikibaka. Although tayo po, susugan man ninyo o hindi, suportahan man ninyo ako hindi, ako po ay naniniwala sa kasagraduhan nitong laban para sa Pilipinas. Okay, tayo po ay magsishare na, magsusubscribe. Babalikan ko po agad-agad matapos lamang po ang ilang patalastas. Noong isang araw, mga kaibigan, nagpalabas ng desisyon. Ito pong Korte Suprema natin nagsasabing laban daw sa ating saligang batas ang pagpapatuloy ng impeachment trial ni Sara Duterte. Nung akin pong narinig yan, hindi po ako naniwala. Hindi maaring gawin ito ng Korte Suprema. Kaya ako po ay nag-research. May nakausap po ako mga legal luminaries, dating Supreme Court Justices, nakausap ko po yan. Isa na po sa ating pong sinanggunian ay si Justice Tony Carpio. At ako po ay nakipagbalitaktakan sa kanya at siya po ay sumasang-ayon na talagang siya mismo wala rin nakitang dahilan o batayan kung bakit ganito ang pinanindigan ng mga maestrado ng Korte Suprema. Alam po ninyo, ang akin po na-discover, at yan po ay kaya po ninyong i-research sa Google, ang mga maestrado, mayorya, 12 sa kanila, sapagkat matagal po ang pagiging Pangulo ni Rodrigo Duterte, sapagkat sa kanyang termino na taon ang katapusan ng panunungkulan ng ilang maestrado na itinalaga ng araw ni Gloria Aquino, ni Gloria Macapagal Arroyo, ni Cory Aquino, ni Fidel Ramos, Erap Estrada, Pinoy Aquino. Abay, nag-retire na po lahat yan. At ang bago ay yung pong mga appointee o itinalaga ng dating mayor ng Davao City ng pangalan Rodrigo Roa Duwag Traidor Duterte. At siyempre, hindi na po ako nagulat nung aking pong tinignan. Although, meron po tayong dating paggalang na baka naman hindi mabahira ng korupsyon itong Korte Suprema. Baka naman hindi naman to tatanaw ng utang na loob at ang ibabayad nila ay pakikiisa sa nagawang krimen ng mga estrada. Maliwanag ang sabi po ni Martin Luther King, yung pong bishop ng protestante sa Amerika, ang sabi niya, ang kawalan ng protesta habang may ginagawang kasalanan ang isang opisyal o isang tao ay parang pagbibigay ng bendisyon o ng ayuda na tama yung ginawa mo, ikaw ay magpatuloy sa iyong pangungulimbat, sa iyong pagpatay. Yun po, ang sabi niya, the inability of the people to protest the commission of crime happening before him or in his presence is tantamount to giving blessing or go ahead or go signal or cooperation to the commission of the crime. Sa Tagalog, ang ibig po sabihin niyan, pagka merong kamalian na nangyayari, halimbawa, yung ginawa ni Sara Duterte, pangungulimbat, pangungutya sa ating duly elected authority, sa kanyang pagbabanta na patayin si BBM, ang kanyang asawa at ang Speaker of the House, ang kanya pong pamamahayag na dapat huhukayin niya ang labi ni Ginoong Marcos Sr. at itatapon niya sa West Philippine Sea. Ito ay dapat umani ng ating
condemnation o ating pong pagtuligsa sa Kanya. Ngayon, sapagkat ultimong kapatid ni BBM na si Amy Marcos ay nagpakita ng pagkabalahura, kumakampi doon sa magtatapon ng labi ng kanyang ama na si Ferdinand Marcos Sr. sa West Philippine Sea. Abay, parang missing sa bungero pa lang gagawin dapat ito ni Sara Duterte. At tayo, may mga kababayan tayo pumapalakpak. May mga kababayan tayo nagrarally in support of Sara Duterte na para pong masama na yung hindi natin pinoprotestahan. Pero yung magrarally kayo, papalakpak kayo, hindi lamang pagbibigay ng ayuda o pampalakas loob o bendisyon na gumawa ka pa ng krimen, magnakaw ka pa ng kaban ng bayan, at manakot ka pa ng mga Pilipino at hukayin mo ang labi ng dating Pangulo at yan ay iyong itapon sa West Philippine Sea. Masama na hindi po tayo nagproprotesta. Pero napakasamang lahi ng lahat ng sumusuporta, pumapalakpak at hanggang ngayon nagtatanggol pa kay Sara Duterte. Yan po ay ating pong tinutuligsa. I condemn it in strongest terms, possible terms. Kinukondina po natin yang lahat ng kamalian na yan. Hindi po natin binibigyan ng bendisyon. At tayo po sa ating pong pagiging veteranong journalist ay hindi titigil hanggang nag-aalab ang puso natin para sa bansang ito. Tayo po ay dapat magkaisa. Mananawagan po tayo ng people power sa darating na takdang panahon. Kaya nga po, salamat sa pagsishare ninyo. Ito pong ating edisyon ngayong 28 ng July 2025, araw ng SONA ni Ginoong Marcos. Hindi po ako maka-Marcos, hindi po ako anti-Duterte. Ako po ay anti o laban sa kasamaan at ako po ay hindi tauhan ng kahit na sino. Ako po ay tauhan ng katotohanan at ng bansang Pilipinas. Yan po ang ating pong allegiance, yung aking pong panalangin bago po tayo nag-umpisa sa wikang Arabic, para lamang po tayo nanunumpa na bawat salitang namumutawi sa ating bibig ay nanggagaling po sa Panginoon Diyos o merong basbas ang Panginoong Allah dito po sa ating paglilingkod na pamamahayag at paghikayat na sana mahalin ng Pilipino ang bansang Pilipinas. Ako po si Waldy Carbonell at sasabing, iniibig ko ang Pilipinas. Allahu Akbar.